Nagsimula ang kwento mula sa isang mayamang lalaki na may 2 anak na labis niyang mahal. Handa na ba kayong makinig? Ito ang kwentong Alibughang Anak. Napagod na ako sa paulit-ulit ko nang ginagawa araw-araw. Ito si Clive, ang bunsong anak na palaging nagrereklamo sa mga gawain. Clive, tara na, may gagawin pa tayo. Ito si Del, ang panganay na anak. Siya ay tapat, matulungin at masunurin, hindi katulad ni Clive. Alam ko na. Ama? Bakit naparito ka, anak? Gusto kong kunin ang aking mana. Pero bakit? Hay, ama. Wala na akong ibang nagawa kundi sundin ang utos ninyo. Pagod na ako at gusto ko nang magsaya. Sige, tawagin mo ang kapatid mo. Dali niyang tinawag ang kapatid. Napatawag niyo po ako, ama? Ang kapatid mo ay nais kunin ang kanyang mana, kaya ibibigay ko na rin ang iyo. Hito, tanggapin ninyo. Hindi nagtagal, nag-impake na si Clive at umalis. Nagpunta siya sa malayong lugar. Hay! Ano kaya ang una kong gagawin? Sa kanyang paghahanap ng matutuluyan, may nakikita siyang maaliwalas na tanawin. Ito'y nakikita niya sa malaking bahay. Sakto na nandito ka na. At ito ang lugar na puno ng kasiyahan. Nagasto ni Clive lahat ng kanyang pera sa mga bagay-bagay, pagkain at papils at pati sa pagsusugal. Wala siyang laging iniisip kundi ang magsaya. Hanggang sa hindi na napapansin na ito ay nauubos na. Hanggang sa isang araw, dumaan ang panahon ng tag-irap, ay lahat ng tao ay wala nang makain. Lahat ng tindahan ay nagsara. Ang lugar na puno ng kasiyahan, ngayon ay puno na ng kalungkutan. Ano na ang gagawin ko ngayon? Si Clive ay kumakatok sa bawat bayan na may pag-asa na tutulong sa kanya upang kumita. Isang lalaki ang nagbigay sa kanya ng trabaho sa isang baboyan. Kung babalik ako kay ama, hindi niya ako matatanggap bilang anak dahil sa ginagawa ko. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako nararapat na tawagin ninyong anak. Kaya aking pagsisilbihan. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Suotan ng singsing at sandalyas, sapagkat ang anak ko'y namatay, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ngunit ama, ako'y nagsasala, hindi ito nararapat para sa kahit anong mangyari, tatanggapin kita dahil anak kita. Anong nangyayari sa loob? Patawarin niyo ako, ama. Nagbalik ang iyong kapatid at pinapatay niyong ama ang ilang buya para sa kanya. Ama, pinaglingkuran kita sa maraming pagkataon at hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan kahit na maliit na kambing para sa aking mga kaibigan. Pero bumalik lang si Clive, kumuha ng iyong kayamanan, pinapatay mo ang iyong buya para sa kanya. Anak, lagi kitang kasama.
Mahal ko kayo dahil anak ko kayo. Patawarin mo ang iyong kapatid tulad ng pagpatawad ko sa kanya. Tayo ay magdiwang sapagkat siya'y nawala at muling nabuhay. Halina't salubungin natin ang iyong kapatid at tayo'y magdiwang. Kaya pinatawad na tayo ni Jesus. Kaya matuto tayo magpatawad at patuloy mahalin ang bawat isa. Ito ang kwento ng alibughang anak. At sa aral na ating kapupulutan sa kwentong ito, sa buhay natin, kinakailangan natin na magdesisyon ng tama. Dahil ang ating mga magulang ay siya ang laging nasa ating piling. Kinakailangan sa ating pagdesisyon na kung ito ay makakatulong sa atin at hindi ito makakasira sa atin. At sa kwentong alibughang anak, ito ang isang bata ay nagmamay-ari ng mana ng kanyang ama at sa kahit na ano ang kanyang gustong kainin at gustong gawin ay kanyang nagagawa. At hindi niya alam kung ano ang magiging dulot nito ng kanyang buhay. Dahil ang pera, ito ay hindi sa atin mananatili. Dahil nasa huli ang pagsisisi. Tayo bilang mga anak ay kinakailangan natin sumunod sa tamang landas ng ating mga magulang dahil nasa huli ang pagsisisi. Mga magulang na siya palaging nasa ating tabi. Tulad ng kwentong alibughang anak, kahit gaano ano ang ginawa ng kanyang anak, ay patuloy pa rin niya itong minamahal at patuloy niya itong pinapatawad sa kanyang mga kasalanan. Tunay nga ang ating mga magulang ay kahit ano ang ating gagawin, sila ang laging nasa ating mga tabi. Kahit anuman, kahit sa sulok ng mundo ay sila ang ating pupuntahan at babalikan. Mga magulang na siyang tunay. At sa kwentong ito, sa mga aral na kinakailangan bilang anak ay magdesisyon tayo sa ikakabuti sa ating sarili at magdesisyon tayo na ito ay makakatulong at makakatulong tayo sa ating mga magulang. Kahit magkasala tayong mga anak ay patuloy pa rin tayong mamahalin ng ating mga magulang. Kahit ano ang ating gagawin, sila ay palagi na nasa ating tabi. Hanggang sa muli, sabi nga, ang Diyos ay nagpapatawad, tayo pa kaya? Maraming salamat sa inyong panonood.